Masarap balikan ang mga panahong simple pa ang buhay, kung kailan ang musika ay pinapatugtog mula sa cassette tape. Ang mga laro ay nilalaro sa kalsada at ang pormahan ay idinidikta ng mga napapanood sa telebisyon at naririnig sa radyo. Noong dekada 90 hanggang sa unang bahagi ng 2000, ang Pilipinas ay dumaan sa isang makulay na yugto ng kultura na nag-iwan ng malalim na marka sa ating alaala. Kasabay ng pagsikat ng mga lokal na banda, mga sikat na love team at ang pagdating ng mga impluwensyang banyaga mula sa MTV at Hollywood, sumabog din ang iba't ibang kakaiba at iconic na hairstyle. Ang bawat gupit noon ay hindi lamang basta ayos ng buhok. Ito'y naging simbolo ng pagkakakilanlan, ng pagiging in sa barkada at ng pagpapahayag ng sarili ng mga kabataang Pilipino. Ang katsupoy o mas kilala rin sa tawag na curtains o middle part ang itinuturing na pambansang gupit ng mga kalalakihan noong dekada 90 sa Pilipinas. Inspirado ng mga sikat na foreign boy bands tulad ng Backstreet Boys at Westlife, pati na ng mga lokal na matinee idol tulad ni Rico Yan, Wawi de Guzman at Kimpi De Leon. Ang estilong ito ay naging paborito ng bawat kabataang lalaki. Upang makuha ang tamang bagsak, hinahati ang buhok sa gitna habang hinahayaang lumagpas ng kaunti sa tainga ang magkabilang gilid na tila mga kurtina na nakabukas sa noo. Hindi kumpleto ang gupit na ito kung walang kasamang malaking bote ng gel o wet look na wax upang mapanatiling makintab at hindi gumagalaw ang hati kahit humangin ng malakas sa labas. Tuwing reses o uwian sa paaralan, karaniwang tanawin ng mga siksikang lalaki sa banyo habang may hawak na maliit na itim na suklay sa bulsa upang ayusin ang kanilang katsupoy na sumisimbolo sa pagiging tunay na heartthrob ng campus. Para sa mga kababaihan, ang butterfly cut o ang makakapal na layers na may matinding volume ang naghari sa huling bahagi ng 90s pagpasok sa bagong milenyo. Ang stilong ito ay labis na naimpluwensya ng mga sikat na gupit ni Jennifer Aniston sa Hollywood, ngunit binigyan ng kakaibang Pinoy twist ng mga sikat na aktres sa bansa. Binubuo ito ng maikling layers sa itaas na dahan-dahang humahaba pababa na nagbibigay ng ilusyon ng pakpak ng paru-paro kapag umihip ang hangin o kapag ginalaw ang ulo. Upang mapanatili ang tila lumilipad na hugis nito, ang mga kababaihan noon ay gumagamit ng malalaking hair rollers habang natutulog o kaya naman ay nagtitiis sa mainit na blower ng parlor tuwing Sabado. Sa kabilang banda, ang semi-kalbo o ang sikat na crew cut at buzzed cut naman ang naging takbuhan ng mga lalaking ayaw sa mabusising pag-aayos ngunit nais pa ring maging mukhang astig. Ang estilong ito ay sumikat dahil sa impluwensya ng mga hip-hop artist, mga basketbolista sa PB at NBA, pati na rin ang mga action star na nagpakita ng mas matapang na imahe. Napaka-praktikal ng gupit na ito para sa klima ng Pilipinas dahil napaka-presko nito sa pakiramdam, lalo na tuwing tag-init habang naglalaro ng ligang barangay sa kalsada. Bagamat simple, ang semi-kalbo ay nagbibigay ng malinis, disiplinado ngunit may kaunting rebelyosong dating na talagang kinagiliwan ng maraming kabataang lalaki na ayaw ng mamroblema sa suklay o mamahaling gel bago umalis ng bahay. Ang zigzag parting naman ay isang napaka-creative at sikat na hairstyle para sa mga batang babae at teenagers noong huling bahagi ng dekada 90. Sa halip na tradisyonal na tuwid na linya ang paghahati sa buhok, ginagamitan ito ng dulo ng suklay upang gumawa ng hugis kidlat o zigzag na pattern mula sa noo patungo sa tuktok ng ulo. Ang stilong ito ay madalas na tinatambalan ng makukulay na butterfly clips o malilit na mga panyat na gawa sa plastic na may iba't ibang disenyo at kislap. Sikat ang ayos na ito sa mga sikat na teen pop stars noon tulad ni Britney Spears at ang mga lokal na miyembro ng sikat na pambabaeng grupo sa telebisyon. Noong pumasok ang taong 2003, niyanig ng Taiwanese drama na Meteor Garden ang buong Pilipinas at kasabay nito ay ang pagsilang ng F4 haircut o ang sikat na shaggy long hair para sa kalalakihan. Ang lahat ng lalaki noon, mula sa mga sikat na artista hanggang sa mga tricycle driver at estudyante, ay nagpapahaba ng buhok upang gayahin ang bida na si Dao Mingsi o si Wazelay. Ang gupit na ito ay may mahabang bangs na halos tumatakip na sa isang mata at ang likod naman ay mahaba at manipis na nakapatong sa balikat. Upang makuha ang tamang porma, kailangang plansyahin ang buhok o kaya naman ay lagyan ng clay o wax upang maging spiky o wispy ang mga dulo nito. Ang panahong ito ay nagmarka ng pagbabago sa definisyon ng kakisigan sa bansa kung kailan ang pagiging medyo androgynous o pagkakaroon ng mahabang buhok ay naging sukatan ng pagiging pinakasikat at pinakagwapo sa paningin ng marami. Ang flat top o mas kilala rin sa tawag na box cut ay isa pang hindi malilimutang gupit para sa mga kalalakihan noong unang bahagi ng dekada 90. Ang estilong ito ay may militaristikong pinagmulan ngunit naging malaking bahagi ng kulturang urban at hip-hop sa Pilipinas dahil sa mga sikat na rapper tulad ni Francis Magalona at Andrew E. Sa gupit na ito, ang magkabilang gilid ng ulo ay sadsad o napakanipis
habang ang taas na bahagi ng buhok ay pinuputol ng pantay na tila ba isang patag na lamesa o kahon. Ang pagpapanatili ng hugis nito ay nangangailangan ng madalas na pagbisita sa barbero at matinding paglalagay ng matigas na pomada o gel, hindi bumagsak ang nakatayong buhok. Para sa mga kabataang lalaki noon, ang flat top ay nagbibigay ng impresyon ng pagiging disiplinado, matikas at may matinding kredibilidad sa kalsada. Sa pagpasok ng unang bahagi ng 2000, ang impluwensya ng punk rock, emo at alternative rock ay naging napakalakas na nagbunga sa pagsikat ng mohawk o foxhawk sa kalalakihan. Inspirado ng mga sikat na bokalista ng mga lokal na banda at mga sikat na manlalaro ng football tulad ni David Beckham, ang gupit na ito ay nagpakita ng mga agresibo at modernong estilo. Ang fohawk ay ang mas banayad na bersyon kung saan hindi tuloy ang inaahit ng gilid, kundi pinapakipot lamang ang gupit patungo sa gitna at ang buhok sa tuktok ay tinataas na tila taluktok ng manok gamit ang matitigas na hair wax o gel. Ang mga kabataang lalaki noon ay madalas na makikitang nagpapagalingan sa pagpapatayo ng kanilang buhok bago pumunta sa mga gig o school acquaintance party. Kung ang mga kabataan noon ay nagtitiis sa pagpaplansya ng buhok, ang mga nanay at lola naman ay may sariling kaharian sa mga local parlor sa pamamagitan ng pagpapakulot o cold perm. Ang hairstyle na ito na madalas biruin noon bilang kulot poodle ay binubuo ng napakaliliit, makakapal at matitigas na kulot na nagsisimula sa anit hanggang sa dulo ng buhok. Para sa mga matatandang babae noong dekada 90, ang gupit na ito ay hindi lamang usapin ng forma kundi praktikalidad. Kapag kulot ang buhok, hindi nito kailangang suklayin araw-araw at mukha pa ring makapal kahit nagkakaedad na. Ang amoy ng gamot sa kulot na amoy asupre at ang tunog ng mga plastic na roller na naguumpugan habang nakaupo sa ilalim ng malaking aluminium hair dryer heater, ang opisyal na tunog at amoy ng Sabado ng umaga sa bawat barangay. Ang gupit na ito ay simbolo ng mga mapagmahal na tita at lola na handang magchismisan sa parlor habang nagpapaganda. Hindi magiging kumpleto ang kwento ng dekada 90 kung hindi babanggitin ang tila walang katapusang supply ng wet look hair gel na naging sandata ng bawat binatang Pilipino. Noong panahong iyon, ang tatak tulad ng Stylex o luntiang gel sa malalaking garapo na matatagpuan sa ibabaw ng bawat lababo at aparador. Ang mga binata noon ay hindi umaalis ng bahay nang hindi basang-basang buhok ng gel na kapag natuyo sa ilalim ng sikat ng araw ay nagiging matigas na tila helmet at kumikinang na parang bagong punas. Ginagamit ito upang ililok ang iba't ibang estilong tulad ng katsupoy, spiky hair o ang sikat na gupit pulis na may kaunting itinatayong buhok sa harap. Ang amoy ng gel na humahalo sa pawis habang nagpapakitang gilas sa panliligaw o habang sumasayaw sa mga JS prom ay isa sa mga pinakamalakas na amoy ng nostalgiang nagbabalik sa atin sa mga panahong ang bawat lalaki nangarap maging matinee idol sa sarili nilang paraan. Habang ang mga kabataan at binata ay nalulunod sa paggamit ng mga bagong hair gel, ang mga tatay, lolo at mga lalaking may edad naman ay nananatiling tapat sa klasiko at mabangong pomada. Ang pomada na karaniwang nasa bilog na lata na may disenyong retro ay may malapot at madulas na tekstura na gawa sa langis o wax na nagbibigay ng permanenteng kintab at bigat sa buhok. Ginamit ito ng mga matatanda upang ayusin ang kanilang tradisyonal na gupit tulad ng slick back o side parting, kung saan ang buhok ay maayos na isinusuklay palikod nang walang kahit isang hibla na nakawala. Ang amoy ng pomada ay may kakaibang halimuyak ng jasmine o lavender na kaagad mong maalala tuwing dadaan si lolo bago magsimba o tuwing may pupuntang handaan sa munisipyo. Noong sumapit ang kalagitnaan ng dekada 2000, niyanig ang kulturang Pilipino ng pagdating ng musikang rock na may kasamang matinding emosyon na nagbunga ng sikat na emo hairstyle. Ang gupit na ito ay naging opisyal na uniforme ng mga kabataang tinawag na mga emo na madalas makikitang nakatambay sa mga mall o nagse-selfie gamit ang lumang digital camera mula sa mataas na anggulo. Ang pangunahing katangian ng gupit na ito ay ang napakahabang bangs na sadyang itinataboy sa isang gilid upang takpan ang isang mata, habang ang likod naman ay pinapakapal at ginagawang spiky gamit ang matitigas na wax o hairspray. Ang hairstyle na ito ay naging simbolo ng isang henerasyong naghahanap ng sariling boses sa pamamagitan ng musika, at kahit medyo nakakatawang tingnan ngayon dahil sa kawalan ng paningin sa isang mata, ito ay nananatiling isa sa mga pinaka-revolusyonaryong gupit ng panahong iyon. Ang shaggy cut ay isa pang versatile at sikat na gupit na walang pinipiling kasayahan noong huling bahagi ng 90s hanggang 2000s, na sumikat dahil sa mga bokalista ng mga alternatibong banda. Ang estilong ito ay binubuo ng napakaraming magugulong layers na pinanipis gamit ang labaha o razor cut upang magkaroon ng tila buhaghag ngunit maayos na itsura sa dulo ng buhok. Para sa mga kalalakihan, binibigyan sila nito ng imahe ng pagiging isang rocker o sining makata na walang pakialam sa mundo ngunit napakalakas ng karisma sa mga kababaihan. Ang bob cut ang naging takbuhan ng mga kababaihang nais ng radikal na pagbabago ang tinatawag na paggupit ng buhok pagkatapos ng breakup noong panahon na iyon.
Ang gupit na ito ay diretso at pantay sa antas ng panga o balikat, na madalas na may kasamang maikli at makapal na bangs na diretso rin ang pagkakagupit sa noo. Sumikat ito dahil sa mga sikat na VJ sa MTV at mga banyagang aktres na nagpakita na ang maikling buhok ay maaaring maging napakaganda at sexy nang hindi nawawala ang pagiging babae. Ang mga kababaihang nakababkat noon ay madalas na mapagkamalang matatalino, modernong sining ang kanihihiligan o kaya naman ay may mataas na posisyon sa trabaho dahil sa tindi na otoridad na ibinibigay ng gupit na ito. Ang pagbabalik tanaw sa mga sikat na gupit at hairstyle na ito mula sa dekada 90 hanggang sa unang bahagi ng 2000 ay tila isang masayang paglalakbay sa isang lumang album ng mga larawan. Ang bawat hibla ng buhok na inayos, bawat botelya ng gel na nauubos, at bawat oras na ginugol sa harap ng salamin o sa loob ng parlor ay may kalakip na kwento ng kabataan, pagkakaibigan at pag-ibig. Bagamat ang ilan sa mga estilong ito ay maaaring magdulot sa atin ng kaunting baha, ng hiya o tawa kapag nakikita natin ang ating mga lumang ID at litrato, hindi may tatanggi na ang mga ito ang nagkulay sa isang napakagandang yugto ng ating kasaysayan. Kung sakaling may nakalimutan man ako na hairstyle o usong gupit noon na wala sa ating listahan ngayon, maaari niyong i-comment ito sa comment section sa ibaba para naman malaman din ng iba. Salamat po.